Nagulat kaming lahat dito dahil nga sa galit na galit si Ate Marilu kay Ruth. Saan ang gagaling? Sandali lang po. Bakit? Anong ginawa ko? Sama bastos. Sandali, Aling Ruth. Ate Marilu, bakit po kayo pumasok na galit kay Aling Ruth? Kasi sinungaling po yan eh. Bakit naging sinungaling? Ha? Bakit? Nakita mo ko Po yung asawa ko. Lagi po siyang pumapasok sa bahay pag wala ako. Nasa school po yung mga anak ko. Pagpapasok naman ako sa bahay mo. Nandun mga Sandali lang po. Bakit kailangan po ninyo pumasok doon sa bahay nila? Nakikinood lang naman po ako ng TV. Nandiyan naman po siya. Sinungaling yan po. Hindi yan totoo. Hindi mo pinakita yung ganyang tapang mo kay Joselito nung kinuha ka niya? O bakit? Hindi. Diretsa ang tanong, Ate Ruth, gusto mo rin si Joselito? Hindi po. Hindi po. Ito na ang pagkakataon mo, Ate Ruth, na masabi ang katotohanan. May gusto ka kay Joselito din. Opo, aminin ko na po. Nagkagusto po ako sa kanya dahil itong asawa ko. Hindi po ninyo kailangan sisihin ang... Okay, ulitin ko yung aking katanungan, Ate Ruth, ha? Mula nung umuwi doon sa bahay ni Mang Eduardo si Joselito, hanggang sa punto na ito, sa mga oras na ito na tayo nag-uusap, may naging pagtatalik pa kayo ni Mang Joselito? Tumingin po kayo sa akin. Meron o wala? Meron po. So, ibig sabihin po, natutunan nyo na ring mahalin si Joselito. Dahil po may anak. Hindi po yun dahil sa kay Mang Eduardo. Dahil po, May anak po kami ng Pilito. Ate Marilu, matagal na kayong kapitbahay nila. Opo, mula So, po ibig sabihin, mula pa nung umalis si Ruth na wala ng 8 buwan, alam na po Alam ninyo ko itong na po. pangyayaring to. 5 buwan lang po siyang tinago ni Lito. So, paano po ba turatuhin ni Ate Ruth si Mang Eduardo nung sila po yung nagsasama pa? Nung wala pa si Kuya Lito, sa buhay niya, magandang pagkasama nila. Nung dumating na po, nagbabago na po siya kasi kumakampi na po siya doon sa kabit niya. Pati mga anak niya po. Kumakampi na ako. Kumakampi na ako. Kumakampi ka. Okay. Sinungaling Baka ka. hindi po nauunawaan ni Ate Ruth, Ate Marilu, paanong naaapektuhan na ang mga anak niya kay Mang Eduardo sa pangyayaring ito sa buhay niya at kay Mang Joselito na inuwi niya doon sa bahay nila ni Mang Eduardo? Naapektuhan po dahil yung tunay na anak po nila hindi po nakakapasok. Tinutokso po ng mga kaeskwela nila na 2 tatay sa isang bubong isang nanay. Wala, hindi nakakapasok ng anak mo. Nungaling. Ate Ruth, hindi... Nungaling. Posible kaya... Ate Ruth, Ate Ruth, posible ba, Dr. Camille, na hindi ko alam kung ito'y epekto na ng pinagdaanan ni Ate Ruth na napakagulo, na nagkagulo-gulo na lahat ng ganito, na gusto na lang niyang papaniwalain ang sarili niyang kinidnap siya, tapos pinilit siya, pinagtangkaan siya. Ginamit na lang po ba niyang dahilan yun para maiuwi yung lalaki at hindi maputol ang relasyon? Pero hindi niya inisip na may epekto itong napakalaki sa anak niya ngayong ayaw nang pumasok sa eskwelahan. Alam mo, Chang, ang ating kaisipan ay may kakayahan na gumawa ng mga istorya at maniniwala tayo doon eh. Alam nyo, kahit sabihin nyo, kuminsan niloloko natin ang ating mga sarili at pinaniniwalaan natin yun dahil unang-una, ang hirap na tayo ang sisisihin dito. Pangalawa, wala na akong pagkakataon para mag-isip pa ng solusyon dahil alam mo na all along, talo ako rito eh. At lalabas din ang katotohanan at yun, Ate Ruth, ay ang katotohanan ng kusa ka ring sumama kay Joselito nang pinasakay kanya sa taxi. Tama ba ako o hindi? Tama po.
So, ibig sabihin din po, hindi kayo pinilit Hindi siya. ni Joselito na sumama at sumakay sa taxi. Pinilit na po ako. So sa makatuwid din po, Aling Ruth, hindi kayo pinilit ni Joselito ang makipagtalik sa kanya sa unang pagkakataon dahil ginusto nyo rin. Tama po ba ako? Marami pong salamat, Dr. Camille. Pero matapos ang lahat ng ito, Ate Ruth, na lumalabas na parang pumayag ka na sumama kay Joselito, sinisisi mo pa rin si Mang Eduardo na hindi ka ipinaglaban. Kasi po pinamimigay niya po ako. Hindi niya kaya yung obligation na yung pamilya niya. Dapat lang kahit hindi niya lang po ako pinaglaban. Yung anak lang po namin pinaglaban niya. Sinabi po ba ninyo sa mga bata na kaya nandoon sa bahay ninyo si Mang Joselito dahil natatakot kayo kay Mang Joselito? Dahil nasabi ko... Sinabi po ba ninyo yun sa mga bata? Tapos sabi niya, bakit ma? Sabi ko, dahil binabantaan kayo nga papatayin kayo. Mga kasausawan, mabuti pa tanungin na natin diretso mula sa kanya ang di umano'y sinasabing naghahari-harian sa bahay ni Mang Eduardo at higit sa lahat, sinasabing ni Ate Ruth na nagbanta sa buhay niya, kinidnap at sapilitan siyang sinama at pinilit na makipagtalik. Narito si Mang Joselito Posadas. Pasok! Sandali lang po! Ikaw may kagustuhan na patirahin mo ako sa bahay, ha? Di totoo yun. Pinasali mo yung pangalan ng bata dahil gusto mo. Di totoo yun. Matagal kayo sa mga tao. Di totoo yun. Sinungaling ka. Di totoo. Diretsahang tanong, Mang Joselito, ang sabi po ni Ruth, pinilit niyo siya na sumama. Pinilit niyo po ba? Hindi ko po siya pinilit. Pinilit niyo po ba? Pinilit niyo po ba siyang sumakay sa taxi? Sumakay siya mismo sa taxi, na. Hindi po ninyo tinakot. Hindi ko po tinatakot siya. Hindi ko binagbabanta ang buhay nila. Mang Joselito, nilasing niyo po ba Yun, totoo po. si yun, Ruth? nakainom. Nilasing niyo po ba siya? Pinainom ko po siya. Pinilit niyo po ba siyang makipagtalik? Hindi po. Sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Si Mang Joselito ba? O si Mang Eduardo? O talagang ginusto ni Ate Ruth ang lahat ng kaguluhan na ito sa kanyang buhay? Ang depensa po ni Mang Joselito sa aming pagbalik. Pagkatutukan ninyo. Okay, diretsahang tanong. Mang Eduardo, pumunta po ba talaga kayo doon at sinabihan niyo sila